Bilang aplikante sa pagkapangulo, paano mo ibebenta, Senator Gordon, yung iyong plataforma? Simple lang, may track record. Ang track record ko, malinaw. I've created jobs in Subic. I've created discipline in Olongapo and Subic. I've created jobs in tourism and discipline in tourism, may standard of tourism. Senator, iisa-isayin natin yun. May 10 issue kami. Sure. Pakisabi po kung ano yung konkretong programa na ihahain ninyo. Edukasyon. Number one, kailangan tumaas. Bayaran ng teacher sa mahusay. Nasa teacher ang galing. Hindi lamang sa eskwela. Nasa teacher ang galing, bayaran mo ng gusto, at yak magiging magaling ang bata. Healthcare, kalusugan. Number one, dapat ang kalusugan. Pagka mahina ang ating bata, talagang kailangan bigyan mo yung sapat na primary healthcare, bakuna, kailangan pakainin ng bata sa eskwela, kailangan yung mga mothers matutong magpaanak, maganak ng maayos ng kinakain nila para lumaki ang mga bata na maayos. At dapat ilalagay ko ang PGH sa 4 na sulok ng Pilipinas. Every region magkakaroon ng PGH sa akin. Sa pabahay, anong plano nyo? Ang gagawin ko, maghahanap ako ng paraan para yun talagang sapat na bahay, katulad ng Project 1, Project 2, Project 3, nung araw, nagawa lahat yan. Dapat ganyan ang bahay. May dignidad, may dangal. At para magawa mo yun, kailangan palakasin mo ang tax base para may pambayad ng tao. Magkaroon tayo ng Central Provident Fund. Kasamahin mo yung GSIS, saka SSS, saka pinapadala ng mga OFWs. Dapat meron rin silang ganon. Para sa ganon may pabahay sila. Sa issue ng corruption, matindi ba? May ngipin ba yung plano mo? Definitely. Unang-una gusto ko, ombudsman, hindi ko appointed. Dapat appointed ng tao, halal ng tao. Palitan natin ng konstitusyon, Korte Suprema magbigay ng 2 nominee, hindi mangangampanya. Papakita lang sa television ang kakayahan nila, boboto ang tao doon. Pangalawa, wala akong ipapardon. Pangatlo, 24-hour accessible ang presidente para matawagan, ma-text, kung may nangungurakot, may nag-i-smuggling, sabihin kagad sa Pangulo. Senator, sa environment o kalikasan, anong plataforma niya? Abay, kailangan responsibility natin yan. Dapat tayo steward. Nakita niyo ang ginawa ko doon. Ang mga ita, sila nangalaga ng environment. Pinakita ko na may pakinabang ang tao sa environment. Pwedeng mag-tour sa loob ng forest. Ang dagat, malinis. Dapat ang ating kalaban ay yung ating tinatawag na mga bagyo, mga lindol at lahat. Kailangan handa tayo dyan. May disaster risk management tayo dyan. At saka dapat pinapangalagaan natin ang ating kalikasan. At sapagkat kung di mo pangangalagaan yan, talagang mahihirapan tayo lalo. Usapang pera po tayo. Foreign debt, taxes, at pork barrel. Gagawa ako ng paraan para may debt for nature swap. Meron tayong debt for honesty swap. Pork barrel, kailangan yan. Pero dapat sitahin natin. Dapat meron tayong kategorya education, meron tayong para sa infrastructure, at meron tayong software para doon sa mga tao na kailangan matuto ng livelihood at lahat. Taxes, abay, dapat nagloloko ang mga kandidato sapagkat sapat lang ang budget ngayon. Kung hindi natin pagagandahin ang ating infrastructure, hindi tayo magiging competitive. Kailangan baguhin natin ang capability natin na maging competitive at kailangan lalong-lalo na mailagay ang pera sa edukasyon. Sa unemployment, anong proposal mo? Hahanap ako sa buong mundo. Iikot ako sa buong mundo na simple lamang ang delegasyon ko para katukin mismo ang mga kumpanyang malalaki para pumunta sa Pilipinas. Nagawa ko yun sa Subic. Nakalika ako ng 200,000 jobs sa Subic. Pumasok ang foreign investments. Yung Subic, Clark, Manila, yung mga Negros, yung mga lugar na ganyan, may kanya-kanyang lugar yan. Gagawin ko magawa tayo ng infrastruktura maganda yan. 3 airports, 3 seaports hanggang Batangas, Subic, Clark, Subic, Manila, at saka Batangas, may seaport. Dapat lagyan natin ng mga pabrika yan, lagyan natin ng mga industrial park na naka-hilera para sa subdivision, na alam ng tao, alam na mag-i-invest kung magkano yan. Bigyan mo ng incentive ang decongestion ng Manila para pumunta doon sa ibang lugar. Ang Mindanao, kailangan maging aquaculture, agriculture, at saka tourism. Dapat may payapa ang Mindanao para yung prutas ng Mindanao, yung prutas ng Sulu, yung crabs, yung lobster nila, maibenta natin dito at pati na rin yung buong Mindanao as a Visayas tourism. Yeah, Senator, reproductive health naman, population at ang papel ng simbahan sa issue ng mga ito. Ang aking palagay dyan, ang papel ng simbahan ay talagang moral ground lang. No abortion at saka dapat yung kanilang hindi lang pwede itulak ang gobyerno kung ano gagawin ng gobyerno. Niniwala ba kayo na dapat pondohan ng pamahalaan ang artificial contraceptives? No, I don't believe so. Dapat ang pamahalaan, sabihin lang nila, ito ang safe na magagawa yan at sapagkat gamitin natin yung pera, dapat may responsibility ang tao. Dapat alam nila na pag sumobra, dapat nakakabigat sila. Kaya dapat ang pamahalaan, huwag natin gamitin yung pera dyan. Gamitin natin yung pera sa eskwela para maging kalidad ng populasyon. Ang simbahan ba ay, sa tingin nyo, dapat nag-advocate laban sa mga kandidato na sumasang-ayon sa artificial contraceptives? No, hindi tama yan. Hindi dapat makialam ang simbahan. They should not cross the line. Mawawalan sila, matatalo ang simbahan pag pinakailaman nila dyan. Sa issue po ng charter change, ano ang inyong panindigan? I'm for charter change. Ano Ang mga eksakto? charter ko, halimbawa,
sa foreign ownership of land, pwede lang sila sa commercial. Hindi pwede sa agricultural, food security natin yan. Sa mina, hindi pwede sapagkat atin yan. Pwede sila mag-joint venture kung gusto nila. At saka doon sa mga ibang mga natural resources natin katulad ng forest at saka ibang resources natin katulad ng langis at karagatan. So, baguhin natin yan. Gusto ko longer terms for local officials. In fact, gusto ko 6-year term. Sa unang term ng local official, pwede siya mag-re-elect continuously for the next 4 years. 4 years, 4 years, 4 years. Walang term limits. Sapagkat ang nangyayari, pagka 3 years, kampanya lang ng kampanya at pagka may limit, pinapalit yung kapatid, pinapalit yung anak, pinapalit yung asawa. Kalokohan lang yan. Kapatid natin ang tao. Kung ikaw abogado, yung anak mo malamang maging abogado. Kaya nagkakaroon ng dynasties. Law and order naman, sir. Na-quote kayo dati na sana mabigyan ng amnestiya ang Abu Sayyaf. Misquoted ano yun. ba ang pananaw niyo tungkol Ang sa issue pananaw na ko, yan? gusto bumaba, bigyan mo ng paraan, bumaba. Yung ayaw, labanan natin. Pero ang kailangan ko, all-out war doon sa poverty, sa arm, sapagkat sila ang pinakamahirap na region sa ating bayan. Kaya nagkakaroon ng good legali dyan. Follow-up question lang. Ano sa tingin niyo ang Abu Sayyaf? Yan ba'y isang grupong mga terorista na may ideology o mga bandido sila? It's a terrorist organization. I don't think it has an ideology. It is a terrorist organization dahil natuto silang mag-jihad doon sa Pakistan. Dinala sila dyan sa Afghanistan ng araw. Pero dapat bigyan mo pa ng puwang. Pwedeng bumalik yan. So hindi dapat tratuhin ng ordinaryong bandido group ito? Hindi pwedeng bandido yan. Kung terrorist sila, dapat talaga the full force of the law should be held against them. Pag ikaw ay pinalad na maupo bilang Pangulo, ano yung unang-unang problema na re-resolvahin mo? Unang-unang problema ay yung set the tone of governance. Kailangan pagalawin natin ang gobyerno para maging competitive ang Pilipinas. Kailangan pagandahin natin ang Pilipinas para maging kaakit-akit sa foreign investment at ang tao matutong mahalin ng bayan para they can find their future in our own country. Yeah, pinaalalasan namin sa Ateneo School of Government yung inyong plataforme. Ang sabi nila, ang inyong platform daw ay mas manifesto kaysa platform. Ano masasabi niyo tungkol dyan? Wala raw malinaw na implementation roadmap. Siyempre, pwede mo sabihin kahit ano sa mga plataforma ng isa't isa. Pero kaya bang ipagawa? Lahat pwede mangarap. Pero kung walang effectiveness yung leader, kung hindi magaling yung leader, walang mangyayari doon sa anumang plataforma. Madaling maglagay ng plataforma, maglulubid ka lang ng buhangin. Pero kung ikaw ay hindi effective, bali wala yung plataforma mo. Sure. Bali ba, yung ginawa ko sa Subic, yun ang bali magiging template. Sapagkat sa Subic, ang ginawa natin, walang kurakot, mabilis gumalaw ang gobyerno. Ang tao kasali sa pagunlad, kasali may kontribusyon, stakeholder sila. Nakita nyo, walang smuggling, nagbabayad ng buwis ang tao na matino. At pagkatapos nakita nyo, hindi natin niloloko ang negosyante, walang kurakot, wala tayong hinihingi. So, inayos natin na infrastructure. We have to modernize our infrastructure. At kailangan natin na talaga para maging effective, may unity, walang legali, walang gulo, walang bakbakan. Maayos tayo. Okay, Senator, Hindi ba daw pwedeng sabihin na yung nagawa mo sa Olongapo, pwede mong gawin sa Pilipinas? Pwede sabihin niya. Bakit? Kasi laki lang ng Subic yung Singapore. Nagawa ng Singapore, ba't tayo tinatalo? Kung talaga madali yun, ba't tayo tinatalo ng Singapore? Buong ASEAN tinatalo ng Singapore. Singapore is the first world country. Gawin ko sa Paco, gawin ko sa Tondo, gawin ko dito muna sa Basilan, gawin ko sa Sulu. Madagawa lahat yan eh. Ang kailangan natin isang leader na magiging huwaran. At kasi pagka leader nangungurakot, cynical na ang tao. Kaya nga sabi ko, you have to set the tone of governance. Ang leader, pag sinabi niya, hindi ako mangungurakot, talagang gagawin niya, hindi siya mangungurakot. At pagka yung tao niya nagluko o sino man, talagang paparusahan. Mabilis.